Praise God and welcome po sa ating midweek prayer meeting. Lahat ba kayo ay masaya? I hope tayo ay masaya lahat. At kung meron mang malungkot, kung mag-alala, sasaya ka rin. Hindi matatapos ang buhay na ito sa hindi maganda because if God is with us, amen? Talagang magiging maganda ang ending. Now, mga kapatid, ang ating series for the third week na ito ay pinamagatan nating unequally yoked. No? So far, marami ba kayong natututunan sa series natin na ito? Sino dito nakakomplete ng 3 weeks? Sige nga, taas nga natin, taas kamay, mga nakakomplete. Ayan. Okay, so napag-usapan natin ang unequally yoked na hindi pala ito yung sa mga friendships na di ka na makikipag-friends sa mga unbelievers. Kung meron ka man balak na pumasok sa relationship, ang mas maganda pala believer din na kung saan meron din talagang pananampalataya kay God kasi kailangan parehas kayo ng yoke. Ibig sabihin, parehas kayo ng goals in life, parehas kayo ng mga purpose kung bakit kayo nagpapagamit sa Panginoon, bakit kayo nabubuhay. And mahirap din pala kapag yung business partner mo or someone na meron kang close ties at meron kayong ginagawa na isang bagay ay hindi kayo magka-align ng values. Kasi pwede pong magkaroon ng tinatawag na unequally yoked relationships. Ikaw, gusto mo maging matino, magbabayad ka ng tax. Siya, gusto niyang lumusot sa tax. No? Pwedeng ganyan. Siya gusto niya ng under the table, ikaw, ayaw mo naman nun. So, nagkakaroon tuloy ng tinatawag na unequally yoked relationship. So, this one, hindi naman ito para talaga sa lahat, pero tandaan natin na sinabi ito ni Apostle Paul sa 2 Corinthians dahil sa ito ay kanyang advice at masasabi na recommendation niya sa lahat ng bawat mananampalataya dahil sa gusto niya na ma-feel ng mga nasasakupan niya, particularly ng mga Christian sa Corinth, na siya ay nagmamahal bilang tatay sa kanila. And alam ko ganun din sa kapanahunan natin na kung saan isang magandang advice ito para sa atin ngayong particularly love month na ito, kaya perhaps meron tayong mga ka-connect group o kaya mga friendships na tinatanong nila, Pastor, Kuya, Ate, ano po ba yung dapat kong gawin? Ano po ba yung dapat relationship ko na pasukin sa aking buhay? Ang unang advice natin is what? Do not be unequally yoked. Come on, say it with me, unequally yoked. And sa third week na ito, gusto kong pag-usapan natin ang isang mga mahalagang bagay na kung saan mapapansin natin, Pastor, paano ba natin ngayon may iwasan yung pagiging unequally yoked na yan? So bago yon, gusto kong ipakita sa inyo yung isang sentence or dalawang sentence na ito na nagsasabi ng ganito. Anong sabi po? You don't attract what you want, you attract what you are. Naulit ko po, itong sentences na ito, hindi ito makikita sa Bible, pero in our practical life, mapapansin natin yung mga bagay na ito. Na ano yon? Hindi talaga natin nakukuha kung ano yung gusto natin madalas. Pero ang nakukuha natin or mga bagay na lumalapit sa atin, mga bagay na nasa atin na rin, dahil yun sa ganun din naman tayo or okay lang sa atin yung mga bagay na yon. Sino dito, nung last week, nung pagkatapos ng sermon, nakasama dun sa activity natin? Taas kamay, come on. Sige, taas kamay. Mga nakasama sa activity. Siguro nakita nyo, uy, si brother, ganun pala. Uy, si sister, ganun pala siya. Ay, yun pala yung gusto nila, no? Sometimes, hindi kasi natin alam kung ano yung gusto ng mga tao sa ating paligid
But let me tell you this, mga kapatid, madalas kung ano yung mga bagay na attracted tayo, parehas lang tayo ng mga character, mindset, kaparehas din ng mga bagay na yon o ng mga tao na yon. Kung halimbawa, katulad niyan, parehas kayo ng principle sa isang bagay, ang mas na-attract mo rin ng mga tao ay yung mga ganun din, same kayo ng kagustuhan or principle sa buhay. So, sabi nga, 'di ba, the birds of the same feather flock together. Bakit? Kasi nga, meron kayong common thing sa isa't isa. Now, ang problema dito is kung tayo ay careless sa ating mga buhay, pwede po na mangyari, dahil hindi tayo nag-iingat, pwedeng dahil sa hindi pa okay yung character natin, yung mindset natin, na-attract tuloy natin sa ating buhay, pagdating sa relationships, yung mga taong kaparehas din natin. Sometimes we want loyalty. For example, gusto mo yung ikaw lang yung mahal. Sinong gusto nun? Ikaw lang mahal. Come on. Ayaw nyo? Sinong gusto nun? Come on. Gusto natin lahat. Amen? Ba't di kayo nag-amen? Come on, sabihin mo nga, amen. Come on. Oh, yan, di ba? Gusto natin nun. Pero ito pwede kasing gusto mo yung loyalty, pero ikaw naman personally, inconsistent ka. So, nung Sunday, kung kayo po ay nakadalo nung hapon, we've talked about love is proven by actions. Pwede daw na mahal mo, pero hindi lang basta dapat daw salita. Kailangan napoprove mo rin siya sa gawa mo. Hindi pwedeng sasabihin mong mahal mo, pero sa actions mo, iba yung pinapakita mo. Now, kung inconsistent tayo, gusto natin yung loyalty, pero inconsistent naman tayo sa pagpapakita na mahal din natin sila, ang nangyayari daw, pwede daw magiging unstable yung relationship. Paano unstable? Nag-aaway lagi o kaya madalas, away bate or naghihiwalay, dahil sa ganun ka, ganun din siya. Okay? So kung gusto natin, discipline yung isang tao, yung bang may disiplina talaga siya sa kanyang buhay, pero ikaw naman, namumuhay ka na careless. Hindi ka disiplinado. Pwede daw na ma-mirror mo yung parehas na yun na inconsistency or carelessness sa iyong buhay. So, ibig sabihin daw, yung mga ginagawa natin consistently sa ating buhay, values natin, emotional health, standards, behavior, para daw yung magnet sa ating buhay, invisible magnet. Kaya, ang goal talaga natin ngayon is this. Next slide, please. Maging klase ka ng tao na hinahanap ng taong hinahanap mo. Okay? Ulit ko po, maging klase ka ng tao na hinahanap ng taong hinahanap mo. Minsan, ang gusto natin gawin, gusto ko po hanapin yung taong gusto ko. Yun lang, yung parang nasa standards mo, nasa gusto mo. Pero, ang problema is, kung ikaw naman, hindi ikaw yung right person para sa taong yun, nagkakaroon tuloy ng difference at ang end up ng relationship ay masisira. Ang end up, madi-disappoint ka. Ang end up, hindi yun magpapatuloy. So, be the right person for the one na kung saan hinahanap mo pala sa iyong buhay. Now, we will talk about itong topic ngayon, how to avoid being unequally yoked. Paano ko, pastor, ngayon ma-avoid yung pagiging unequally yoked? Now, sa sermon na ito, meron akong 3 bagay na ipapakita sa inyo, but kailangan na muna nating ma-address, una sa lahat, na hindi po lahat ng tao tinatawag sa relationship. Okay?
Nulit ko po, kahit gusto mo talaga yung isang bagay, gusto mo magkaroon ng ka-relationship, hindi lahat ng tao ay dapat po talaga pumasok sa relationship. Ito yung reality. Okay? Just as lahat tayo, hindi tayo naging teacher, ang iba engineer, doctor, ang iba pastor, ang iba businessman, businesswoman, nurse, no? Hindi lahat tayo pare-parehas ng gifts. Amen? Ganon din po sa pag-aasawa. Ang sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians chapter 7, verses 7 to 8 ay ganito. Tignan niyo po So, yung unequally yoked, nasa 2 Corinthians yun. Di ba? Chapter 6. Pero, meron palang sulat si Paul sa una niyang letter, kaya niya nasabi yung unequally yoked relationships. Bakit? Tignan niyo yung sabi niya sa unang letter niya, I wish, wish lang to ni Paul. Hindi ito yung entirely kay God talaga na sinasabi niya mismo, na narinig niya. Ano sabi ni Paul? I wish. So, may mga times in the Bible, makikita natin na sinasabi ni Paul, galing lang sa kanya, sa sarili niya talaga. Ano yung wish niya? Ano yung gusto niya? That all of you were as I am. Na kung ano kayo, maging katulad ko. Yun yung wish ko. So, si Paul, wala siyang asawa. Siya ay isang apostle. Yun yung wish niya, na gusto niya, sana lahat din ng mga taong tinuturuan niya maging apostle. Di ba? Maging walang asawa katulad niya. Pero ito na yung sabi niya next. But each of you has your own gift from God. Sabihin mo nga sa katabi mo yon, may gift ka kay God. Come on. So, anong sabi ni Paul next? One has this gift, another has that. Verse 8, sabay-sabay natin basahin. Now, to the unmarried and the widows, I say, it is good for them to stay unmarried as I do. Now, tingnan nyo maigi. Pag binasa nyo po yan, ang gift na tinutukoy ni Paul ay pagiging single. Ang pagiging single pala ay gift. Kung isa kang widow, single mom, isang gift yan. Huwag mo isipin na parang, ay parusa to sa akin dahil siguro di ako naging faithful kay God. Pag single ka, huwag mo isipin na parang you lose half of your experience sa mundo na ito. Pag wala kang partner, parang kulang. Kasi bakit? Yung reality daw, ang pagiging single ay regalo ng Diyos. Same with being married. Ano yon? Ang pagiging married ay regalo din ng Diyos. Kaya ito, sa totoo lang, sa church minsan, ganito tayo, minsan insensitive tayo sa mga tao. Minsan sinasabi natin, ay ba't wala ka pang asawa? Ba't hindi ka pa nagkakaroon ng girlfriend, ng boyfriend? Anong age mo na ngayon, no? Sometimes insensitive tayo, not realizing na ang pagiging single ay gift ni God. Hindi mo dapat sabihin na, ay, dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Kasi bakit? Hindi lahat tinawag sa pag-aasawa. At hindi lahat tinawag sa pagiging single. Naintindihan po natin? All of us, lahat tayo dito sa lugar na ito, lahat tayo dito sa buong mundo, are given different gifts. Amen? So wag mo sasabihin na parang, ay, wala akong asawa, wala akong partner, kawawa naman ako. Kasi bakit? Gift sa'yo yan ni God. Gift yan. At ang pagiging married din, gift din. Magkaibang gifts. Ngayon, lahat tayo, meron tayong gift na yan. Iba-iba nga lang. Naintindihan po natin? So, wag natin sana i-approach yung ibang mga tao na, bakit ano pa kayo? Kumbaga, ba't single pa kayo hanggang ngayon? O kaya, ba't mag-asawa kayo, wala pa rin kayong anak? Kasi bakit? Gift pa rin ni God yun eh. Amen? Now, pagdating ng verse 35,
Now, bakit ba to sinasabi ni Paul particularly yung tungkol sa unmarried? Wag daw, okay na lang sana. Gusto ko, maging single na lang kayo, wag na kayo mag-asawa. O kaya, dito sa ano. Tingnan niya, kaya niya daw to sinasabi, may reason siya. Pagdating ng verse 35, sabi niya, I am saying this for your own good. So, para to sa'yo, sa ikakabuti mo. Hindi ko to sinasabi dahil sa trip ko lang, no? O kaya gusto ko, damay-damay na tayo. Wala akong asawa, kayo rin dapat, wala. Hindi daw ganon. Ano sabi niya? Not to restrict you. Hindi para hadlangan ka, hindi para harangin ka, hindi para sakalin ka. Pero tingnan niyo yung sabi niya, sabay-sabay natin basahin, but that you may live, ano daw? In a right way, in undivided devotion to the Lord. So, kaya pala si Paul nagaganyan na sinasabi na mas better na maging single ka kasi nga, para sa perspective niya, para mabigay mo lahat yung buong buhay mo kay God. Pero, nasa sa'yo pa rin yung decision. But sometimes, makikita natin, mapapansin din natin sa ating buhay, there are people na ganito nangyayari, no? May nagsasabi na, Pastor, parang ayoko na pumasok sa relationship. Kasi parang lagi na lang fail, lagi na lang ganyan. Sometimes hindi kasi natin tinatanong si God, Lord, dinadala mo ba ako talaga sa pagiging gift na single or sa pagiging married? Pag tinignan niyo po all over social media, kahit sa mga iba't ibang comments ng mga nagpe-Facebook, sabi nila, parang ang mas okay minsan maging single na lang. Sabi nilang ganun. Dahil bakit? Marami daw problema kapag married. Meanwhile, yung kabilang kampo naman sabi, ay, hindi ko na-experience yung merong partner. Parang di ata magandang single. So sometimes, di ba ngayon, may naglalaban na dalawang ideas sa ating kaisipan. Pero, tatanungin natin, ano ba yung tama sa dalawa, Pastor? Mag-aasawa o hindi? Ang sagot, parehas lang na okay yun. Dahil bakit? Parehas na gift. Amen? Sabihin mo nga, gift. Now, pag-uusapan natin ngayon, yung 3 qualities you need before marriage. Okay, 3 qualities you need before marriage. 3 quality na kailangan mo bago ka mag-asawa. Kung nagbabala kang mag-asawa, ano? Kung hindi rin, actually pwede rin ito. No? But nonetheless, lahat tayo dapat merong quality nito. Regardless kung mag-aasawa ka o hindi. Now, bakit natin kailangan pag-usapan ito? Dahil for most of us, ang contentment na meron tayo, madalas nandoon sa mga napapanood natin sa TV, mga napapag-usapan sa school, mga minsan nakikita ng dalawang mata natin. But this time, kailangan tignan natin din, pag-isipan natin ang mga decisions natin, tignan natin ang sinasabi ng Bible, tignan natin din yung calling sa atin ni God, yung gift sa atin ni God. Sa ganon, hindi tayo magkakamali and we will not regret yung mga decisions din natin. Now, ang purpose ng bawat isa sa atin, alam naman natin kung ano. What is it? Love God above all. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. No? Yung mamuhay ka na meron kang undivided devotion to Jesus. Na talagang, Lord, lahat ng akin sa'yo lang. Kumbaga, point number 1, ito po yung ibig sabihin nun, secure ka in Christ. Naulit ko po, secure in Christ. Ito yung unang quality daw, na kung saan kailangan natin, bago ang
pumasok tayo sa pag-aasawa, o kaya mamili ka na, siguro single ka na lang. Nonetheless, kailangan daw secure tayo in Christ. Bakit kaya kailangan secure tayo in Christ, Pastor? Kasi madalas ang security natin nakadepende sa ibang mga bagay that we will eventually lose. Naulit ko po, madalas siguro yung security natin nasa ibang mga bagay na mawawalan din tayo. Ang buhay ng tao, mga kapatid, hindi yan panghabang buhay. May hangganan din ang buhay. Tama po ba? Ang yaman, may hangganan din. Kung ilalagay natin yung security natin sa partner natin, hindi habang buhay yung partner mo, makakasama ka. Kung lalagay mo yung security sa mga magagandang words na sinasabi ng mga tao sa paligid mo, sa attention, sa attraction na nakukuha mo sa ibang mga tao, hindi po sa lahat ng oras agree sa iyo ang mga tao at magaganda ang sasabihin nila sa iyo. There will be a time, maganda yung sinasabi nila sa iyo, after a year, after a day, ganun kabilis, magbabago yung salita ng mga tao sa atin. One day, sinasabing, wow, ang ganda-ganda mo naman. The next day, ang pangit ng ugali mo. Some friends, ganun sila magsalita sa atin. Di ba? Or even the people closest to us, kahit family members natin. Kung gagawin mo na yung security mo ay nasa tao, people will disappoint you. Naulit ko, people will disappoint you. Kaya, mga kapatid, kung gusto mo, next slide, na magkaroon ng asawa at maging masaya, mag-start ka munang single and secure. Na yung okay lang sa'yo kahit hindi ka pumasok muna sa relationship. Kasi, tinan nyo, nangyayari ganito, no? Dahil sa gusto mo na tuloy pumasok sa relationship, yun yung inaasam-asam ng buhay mo, papasok ka minsan sa relationship na hindi mo naman talaga gusto. Ano yun? Nag-e-expect ka ng more, pero magsisettle ka sa less. Gusto mo, maging maganda, maging kumbaga social media na ipopost mo, na maangas, ganyan. O kaya pwedeng gusto mo maipagmalaki yung relationship mo. Pero eventually, magsisettle ka dun sa less. Kasi bakit? Ang feeling mo, baka kasi, mawalan ako. Baka kasi, wala nang tumanggap sa akin. So remember this, ang mga insecure, ganito daw sila. Insecure people need more and settle for less. Naulit ko, insecure people need more and settle for less. Sometimes, meron kang napaparash tuloy na decision sa iyong buhay, parang dahil gusto mo na makuha kaagad yung isang bagay, gusto mo na rin mag-asawa, gusto mo na rin pumasok sa relationship, gusto mo ma-experience yung na-experience ng mga friends mo na meron na rin mga girlfriend, boyfriend. Madalas, imbes na itaas mo yung standard mo, nangyayari, binababa mo. Para mag-meet yung standard mo tsaka yung expectation. Naintindihan natin? Now, ito tuloy yung nangyayari sa atin. We settle for less. Kaya tuloy, no? For some people, okay na lang kahit ganito. Kahit may red flag, okay na lang. Hayaan ko na lang. Marami na sa akin nagsasabi, wag daw. Pero hindi kasi siya na lang kasi yung
nanliligaw sa akin eh, no choice na ako. Wala naman kasing iba eh. Pero kahit marami na nagsasabi sa'yo na red flag, go ka pa rin. Kasi, pwedeng nakaka-feel ka ng insecurity deep inside. Tapos nung nasa relationship ka na, ine-expect mo, magiging loyal. Kaya lang, marami na red flag. Anong nangyari? Nag-settle ka for less while expecting more. Naintindihan natin? And sometimes, hindi lang natin nare-realize, naapektuhan daw din kasi tayo ng mga lines na napapanood natin. Anong lines? Example, sa mga medyo matatanda dito, millennials siguro, no? Alam mo yung The Notebook? Medyo mahaba yan, di ba? Yung yung movie na yan. Alam niyo po, one famous line sa The Notebook ay ganito. Sabi niya, no matter what happens to us, kahit ano man mangyari, every day with you is the best day of my life. Wow! Araw-araw sa'yo, talagang best sa akin. For some of us, nung nanonood siguro tayo nito, sino nakapanood yan? Come on. Nanonood siguro tayo niyan, parang kilig na kilig ka kay Noah. Kasi sinabi niya yan. Di ba? Pero yung reality, okay? Sino yung mga may asawa na dito, taas kamay? O nagkaroon ng asawa, taas kamay? Sige, okay lang. Okay. Tingnan nyo, ito yung reality. Tatanungin natin sila. Every day ba talaga is the best day of your life? Ito, reality every day ba talaga is the best? Every day ba talaga? Yung best talaga. Best ba talaga? Hindi, real talk lang, di ba? Dahil bakit? There are times, kinikilig tayo while watching it, napapakinggan natin, pero yung reality hindi ganun. And sometimes sinasabi natin yun sa mga partner natin dahil mahal natin sila, di ba? Pero yung reality, ganito no, hindi naman talaga best day lagi. Siguro, sa loob ng isang linggo, siguro 5 times a week, pero sometimes, di ba, meron talagang may away, may di pagkakaintindihan, may time na tahimik lang kayo sa isa't isa. Naintindihan natin? And sometimes, ito problema, nasi-shape tuloy yung perspective natin ng napapanood natin. Hindi masamang manood, pero kung nasi-shape na ng pinapanood natin yung reality natin, pwede magkaroon tayo ng expectation na hindi nami-meet. Next slide. Ewan ko alam nyo to. Sino nakapanood nito? Ano sabi sa Titanic ni Rose? Sabi niya, I'll never let go, I promise. Maganda naman talaga sabihin yan, di ba? Lalo na kapag mahal mo. Pero paano kaya kapag nag-away kayo? Lumayas ka dito sa bahay na to, sabi ni Rodel. No? Doon ka muna sa kabila. Yan, gano'n. Doon ka matulog sa kabilang kwarto. Ganon kaya, no? Now, pwede kasi, okay, nakakakilig, nakakaganyan, pero kung lalagay lang natin yung buhay natin sa reality, sa totoo lang, pwedeng mali-let down talaga tayo. And sa mga medyo matatanda-tanda na dito, nakapanood siguro nung kay Tom Cruise na Jerry Maguire. Ako, alam mo ito, medyo matanda-tanda. Huwag kayong mag-alala, merong latest. Okay? May latest. Okay? Anong sabi niya? Kasi ito lang nakita ko eh. Sorry, hindi Rose yan, ano? Mali yung anak eh. Mali yung Rose. Na ano ka lang yan eh. Kinabi-paste ko kasi. Pero, ano sabi niya? Sabi ni Jerry Maguire dyan, you complete me. Totoo ba talaga nakakakumpleto sa atin yung isang tao? Sometimes napapaganda lang yung feelings natin, pero talaga ba nakokompleto nila tayo? Ito yung problema, no? Ang feeling natin, ang kukompleto sa atin ay yung tao, then dapat mag-exist siya forever. Kasi, kung binigay natin yung completion natin, yung security natin sa isang tao, tapos hindi na siya nag-exist, then
mafe-feel natin wala nang purpose yung buhay natin. Kasi bakit? Doon yung completion natin, doon yung security natin eh. Pero kung yung security natin na kahit wala yan, bonus na lang, we will go on. We will move on in life. Amen? Next slide. Sino dito nakapanood nung Coffee Prince? Ano sabi ni Choi Han Kyul? I like you. I don't care whether you're a man or an alien anymore. Paano kung alien talaga siya, di ba? Hindi, literal. Kung alien talaga siya. Paano kapag alien siya pag nagalit? Like, oo, sa panahon na to, kinikilig ka kasi ganyan. Pero paano kapag nag-iba na yung mood? Sometimes madaling sabihin for us, pero in reality, hindi yan yung ganun eh. Next slide. Sa Crash Landing on You. Sabi ni Lee Jong-hyuk, anong sabi? No matter where you are, I'll find my way to you. Kahit nasan ka, hahanapin kita, pupuntahan kita. Pero ito, masarap pakinggan yung ganyan, yung parang hinahabol ka, yung bang chini-chase ka, ginugusto ka ng isang tao. Pero alam nyo ba, isa rin sa meaning niyan ay ganito. Wala akong pakialam kung ano yung decision mo, gusto ko yung masusunod. Nagets niyo yun? So kahit ayaw ng isang tao sa'yo, dahil gusto ko, hindi masusunod yung gusto mo, ako pa rin. Yun yung ibig sabihin nun actually. Kahit no matter where you are. Ito masarap sabihin kung alambawa mutual kayo ng feelings. Tama? Paano kung hindi? Nakakatakot, di ba? Nakakilabot, hindi ko naman siya gusto. Tapos, gusto niya ako. Nakakilig kasi alam natin yung scene, meron silang mutual. Paano kung wala? Next. Sino sa inyo nakapanood nung Nevertheless sa Netflix? Anong sabi ni Park Jae-yeon? Anong sabi niya? Sabay-sabay natin, basahin 1, 2, 3, go. Let's stay. Ano sabi niya? No. Tignan nyo ito sa totoo lang, sa panahon natin, yan yung gusto ng marami. Alam nyo po ba na sabi nila, 60% hanggang 70% daw ng millennials sa kapanahonan ngayon, sa buong mundo nagpe-prefer na walang labels yung relationship nila. 30 years old and below. 60% daw ng millennials. Bakit kaya sa kapanahonan natin? Dahil marami ayaw masaktan, dahil marami gusto play safe, gusto mag-enjoy. Pag hindi na nagustuhan yung ugali, madaling umiwan, madaling umalis. But this is the reality. Next slide. Ito, nung nakikita ko yung quotes na to, sinearch ko kasi sa Google ano yung mga quotes na yan na dito ko na-realize, these quotes are not entirely bad. Hindi naman talaga masama lahat. They are poetic at saka emotionally beautiful. Diba? Kasi talagang masarap pakinggan yung mga ganyan. May mga tao nagsasabi sa'yo ng ganon. But ito na-realize ko, but if we build our expectations on them, yung bang, ay dapat ganito siya, ay dapat ganyan siya. Yung real life, yung totoong buhay, sasampalin ka talaga. I-disappoint ka niyan. Because love, ito hindi siya nasosustain, hindi siya nagtatagal sa mga dramatic na words na lumalabas sa bibig natin. Nasosustain siya saan? Character, commitment, and maturity. Hindi sa words. Hindi sa mga poetic words.
Kaya, eto no, isa rin sa realization, next slide, ang buhay natin, yung totoong buhay na to, hindi isang K-drama. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi K-drama ang buhay. O blockbuster romantic movie. Ito mga kapatid, remember this. Wala pong secret script o kaya parang program na 1, 2, 3, 4, 5 mag-guarantee masaya ka na sa buhay. Wala. Anong meron? Daily choices that make love work. Araw-araw na mga pinipili mong desisyon sa buhay na kung saan patuloy kang magmamahal. Kaya nga, there are times na hindi talaga lahat mag-a-agree kayo sa isang bagay, pero hindi dahil doon, di mo na siya mahal. Kasi, sila dapat yung lagi mong pipiliin. Regardless kung ano man yung yung pag-aaway ninyo, differences ninyo, eventually, magkakaroon din kayo ng dahil parehas tayong imperfect, parehas tayong broken, meron talagang differences. Pero the one that will bind us is the love of God. The love of God. Parang imagine niyo yan, sa plato, kahit pa sabihin niyong ibalik nyo lahat-lahat sa iisang piece yung nabasag na plato, meron dong maliliit na mga parts na nawala na. Hindi mo na alam. Then sometimes, dahil pinipilit mong ibalik, akala mo mako-complete, di ba? Pero meron talagang missing pieces. Lahat tayo, broken tayo eh. Broken tayo ng maraming mga bagay. Sometimes nakapagsira sa atin or nakapag-broke ng ating puso, buhay, yung mga tao sa paligid natin, family members, past relationships, etc. Marami ring mga disappointments tayo sa ating buhay. Sometimes, kung nahanap natin yung taong magko-complete sa atin, hindi natin talaga makikita yun. Kasi broken tayo. How can two broken pieces complete each other? May nabasag sa kabila, may nabasag dito. Magkaiba sila ng lugar, na kinalakihan. Tapos, ipagtatabi mo silang ganyan, hindi pwedeng mabuo. So, the one that can only make them whole is Jesus. Kaya ito yung yung nakita natin dito, kailangan secure ka in Christ. Sabi mo nga sa katabi mo yon, kailangan kay Christ ka secure. Now, tingnan yung sabi, Colossians 2 verse 9 to 10. Anong sabi? Sabay-sabay natin basahin. For in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form. And in Christ, you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. So, tingnan nyo yung nakalagay dyan, naka-highlight na red, bold letters. In Christ, you have been brought to fullness. So, dahil kay Christ, kumpleto na yung buhay mo. Yun yung sabi ni Paul sa mga Christians. Si Christ dapat yung kukumpleto ng buhay mo. Kung meron mang relationship in which ang singleness pala at pagiging married ay gift. So kung ano yung gift na meron ka, okay na yun. Sapat na yun dapat para sa'yo. Huwag ka na maghangad ng iba. And sometimes dahil sa paghahangad natin ng iba, dahil yung gift na yun hindi para sa'yo, kahit anong gusto mo na ipag-meet yung bagay na yun, ang daming challenges na pinagdadaanan natin. Now, dito natin makikita, next slide, insecure people need more and settle for less. Ang secure people ay
need less, and expect more. So, kung ngayon, ang isang tao pala na secure, papasok siya sa relationship, whether merong pagkukulang yung tao na yun o wala, matatabunan ng love ni Jesus. Dahil bakit? Secure na siya in Christ. Hindi yung security niya nasa tao, na at the end, magiging fail din naman yung expectation niya. Intindihan natin? Seryoso niyo lahat Pangalawa, na quality, ano yung number 1? Secure in Christ. Pangalawa, na quality daw, para maiwasan natin yung pagiging unequally yoked, kailangan daw tayo ay strong in character. Ulitin ko po, strong in character. Now, sa ating mga buhay, kailangan important yung hindi ka lang secure kay Christ, yung bang satisfaction mo si God, whether or not may gift ka ng singleness or pagiging married, kailangan din daw maayos yung character mo. Whether ikaw ay single or married. Hindi pwede na sa single lang yun, strong dapat siya sa character niya. Hindi, parehas. Whether single ka or papasok ka sa married life. Now, sa buhay ng isang Kristiyano, hindi mo dapat buuin or i-build yung life mo sa kasalanan. Kailangan, ang buhay mo nasa righteousness. Ibig sabihin, gusto mo yung katuwiran ng buhay, lagi mong pinupush through sa iyong buhay na maging tama ako mamuhay sa lahat ng oras, lahat ng pagkakataon. Kasi kung ayos yung character ko, kahit single ako, magiging okay din yung iba ko pang relationship sa paligid. And kung ikaw rin naman, papasok ka sa married life, kailangan okay din yung character mo. Hindi yung umiikot sa kasalanan pa rin yung buhay mo. Kasi mangyayari, mag-aaway lang kayo. So whether or not nasa relationship ka o hindi, kailangan okay yung character daw natin. Next slide please. You don't build a life of righteousness on a foundation of sin. Ano ibig sabihin nito sa atin? Hindi dapat nasa kasalanan ang buhay mo pagdating sa kung paano ka magsalita, paano ka kumilos. Hindi pwede na, secure ka in Christ, si Christ yung security mo, pero pagdating sa words mo, wala ka namang pakialam sa ibang mga tao. Kailangan, yung security mo na kay Christ, pero you are also loving other people. Paano mo may papakita na mahal mo si God kung hindi mo naman mahal yung mga created beings din niya? Created in His own image. Paano mo may papakita that you truly love God kung hindi mo naman na ipapakita sa mga tao na tinanggap si God sa kanilang puso, sa kanilang buhay? Next slide please. Kaya pagdating ng 1 Timothy chapter 4 verse 12, kahit si Timothy at that time, tinitrain ni Paul maging leader, ganito yung sabi niya kay Timothy. Tingnan niyo, sabi niya, don't let anyone look down on you because you are young. Huwag mong hayaan na yung mga tao sa paligid mo maging mababa yung tingin sa iyo dahil ikaw ay bata pa. But, sabi ni Paul, set an example for the believers. In speech, in conduct, in love, in faith, and next? In purity. Now, sabi ni Paul, set an example for the believers.
Ito ba, para lang ba talaga to sa mga pastors? Tingin niyo ba? Pag sinabing maging example ka, ay dapat pastor lang yan. Tas yung members, hindi na dapat. Para mong sinabing ganito, yung boboto mong mayor, dapat maayos buhay. Yung mga citizen, okay lang kahit magnakaw sila. Nagigets niyo yun? So hindi pwede. Dapat lahat. Amen? Pero tinan nyo, yung 5 dito na bagay. Ano yun? Speech, conduct, love, faith, tsaka purity. Next slide please. Ano yung una? Yung speech, yung words. So nabanggit natin kahapon, nung Sunday, na love pala is proven by our actions. Sa mga bagay din na lumalabas sa bibig natin, hindi pala dapat na bigla na lang tayo magsasalita na hindi naman muna natin iniisip yung sasabihin natin. Tingnan mo muna kung yung sasabihin yung lalabas sa bibig mo, puno ba talaga yan ng pag-ibig o gusto mo lang maging tama sa situation? Gusto mo lang yung manalo ka kahit napahiya mo sila. Kahit yung parang lumayo yung loob nila sa'yo dahil sa sinabi mo, basta tama ka. So remember, pag mayroong love, kino-consider mo rin yung anong mafe-feel ng mga tao na yon. Kino-consider mo kung mapapahiya ba sila o hindi. Or talagang malalapit mo sila kay God, mafe-feel nila yung love ni God through you. And remember, hindi lahat ng lumalabas sa ating bibig ay dapat nating sabihin. Dahil bakit? Kailangan din nakaka-encourage. Di ba? Kailangan nakaka-encourage sa mga tao. So, napanood nyo naman siguro sa TikTok, di ba? O kaya sa Facebook, Lord, pakita mo sa akin, mahal mo talaga ako. Ganun, di ba? Alam niyo yan? Alam niyo? Hindi niyo alam, no? Yung iba. Kakascroll ko kasi, napunta na rin ako sa, sabi ni Vice Ganda, Alvin and the Chipmunks na eh. Kaya ano eh. Pero eto dito natin makikita, pwedeng tama yung sinasabi mo, lumalabas sa bibig mo, pero dahil hindi ka naman naiintindihan ng mga tao, baliwala. Kung walang pag-ibig, baliwala. Kung walang encouragement, baliwala. Pwede mong sabihin na nasa Bible naman yung sinabi ko eh. Pero kung walang pag-ibig, baliwala. Kaya tingnan niyo, no? Sa Bible, never niyong mababasa, lalo na sa mga unbelievers, na nagsabi directly si God, si Jesus, at kahit mga apostles tungkol sa hell. Sa mga unbelievers tungkol sa hell. Hindi sila nagsabi ng ganun, directly. Na, dahil sumasamba kayo sa ribulto na ito, sa impyerno kayo. Actually, yung sinabihan ng impyerno, alam niyo kung sino lang? Mga mananampalataya na. Pastor, di ba Romans 6:23? For the wages of sin is death, but the gift of God, death, di ba? Ano po yun? Ganyan. Hell, whatsoever. Tingnan mo, yung Romans 6:23 is written, actually, hindi sa mga non-believers. It is written sa mga believers sa Rome. So they know about the gospel na. Pero pag binasa nyo, yung ibang mga sulat sa Bible, example, Acts chapter 17. Nakita ni Paul, ang daming mga rebulto sa Athens. Hindi niya sinabing mga tao kayo, lahat kayo pupunta sa impyerno. Hindi niya sinabing gano'n. Actually, yung words niya, encouraging. Sabi niya, nakikita ko na maka-Diyos talaga kayong lahat. Marami kayong mga sinasamba. Pero alam nyo, ang mensahe ko ay mensahe na papakilala ko sa inyo ang Diyos na hindi nyo kilala. Kasi merong altar doon to the unknown God. Hindi siya nagsabi about hell, pero yung hell ay totoo. Amen? Pero He chose His words
carefully. Ganon din sa ating relationships. Amen? May words na hindi mo dapat sabihin. Amen? Next slide, please. Ano next? Behavior. Paano ka ba umasta? Paano ka mag-react? Anong conduct yung meron ka kapag nagalit sila? Kapag medyo naging aggressive towards you? Paano ka magbe-behave? Paano ka magre-respond sa kanila? Yan yung sabi ni Paul. Because how you respond will determine how the other party then will respond. Kapag ang response mo sa aggression ay aggression din, hindi matatapos yun. Kasi, ang common is, ginawan mo ko na masama, gagawan din kita, at dahil ginawan mo ko, hindi pwedeng di ka makakalamang sa akin. And love is not about revenge. Love is about peace. Love is about comfort. Love is about healing. So ano yung behavior mo? Kapag yung mga tao sa paligid mo, naging aggressive laban sa'yo. Next slide. Ano pa sabi ni Paul? Love. Paano ka ba talaga nagmamahal? Nagmamahal kapag maganda ugali nila sa'yo? Paano kapag hindi? How do you love? Faith. Sa pananampalataya. Nagiging good example ba talaga tayo when we trust God in the times na kung saan parang ang hirap siya pagkatiwalaan? And it is a challenge sa buhay natin. Next slide, please. Next slide pa ulit. Purity. Nanatili ba tayong pure sa harapan ng Panginoon? Na hindi natin hinahayaan na makagawa ang kaaway na dyablo sa ating buhay. Hindi natin hinahayaan yung thoughts na negative, yun yung mag-overwhelm sa atin. Lahat ng ito, sinabi ni Paul kay Timothy, sa gayon, mamumuhay ang isang mananampalataya na nire-reflect niya yung character din talaga ni Christ. Amen? So, kung papasok ngayon sa relationship ang isang tao at yung 5 yan, meron siyang good example siya sa 5 yan, ang mangyayari sa relationship, it will be a loving relationship. Hindi yung mahal lang isa't isa, tapos pagdating sa faith, hindi na, kundi kasama rin yung faith. Nagpapalakasan, pagdating sa church, yung isa nanghihina, parang ayoko dumalo, hindi, hahatakin naman ng isa. Pag yung isa, talagang nagkasala sa kanya, they will forgive. Amen? They will protect ang isa't isa. Last but not the least, point number 3, pakita natin, planted in community. Ano yung number 1? Secure in Christ. Pangalawa, strong in character. And number 3, planted in community. Ito yung qualities daw na meron tayo dapat. Hindi lang daw basta secure, hindi lang daw basta meron kang strong character, kundi dapat din nasa maayos kang grupo ng mga tao. Ano yung circle of friends mo? Ano yung influence na kinabibilangan mo? Good influence ba talaga sila sa buhay mo o hindi? Or nagiging bad influence sila sa'yo, tinotolerate ka nila sa mali? Sila ba talaga yung outright sa harap mo magsasabi na, wag mo na gawin yan. Wag mo na ituloy yan. O sila pa yung, sige lang, go lang. Sometimes, ayaw natin ng mga taong nagdi-disagree sa atin. Pero in reality,
pag ang isang tao rin nagdi-disagree sa'yo, huwag mong isipin kagad against sila sa'yo or di ka nila mahal. Kasi baka may nakikita ka na hindi mo, may nakikita sila na hindi mo nakikita. And gusto ka nilang protektahan dahil katulad ni Paul, pwedeng nakikita niya rin sa mga taong kinasasakupan niya na pwede silang mapahamak kung magpapatuloy sila sa isang bagay na yun. Sabi po ni Pastor Greg Rochelle ng Life Church, sabi niya, the strength of your community will shape the quality of your marriage. So kung yung community mo daw na sinasamahan ay magandang influence para sa'yo, yung marriage nyo mas magiging strong. Yung marriage nyo magiging maayos. Bakit? Kasi meron kayong influence at may kanya-kanya kayong group in the church or sa inyong social life. Pag nagsama kayo, yung magkaibang influence na yun, magka-clash yun eh. Maghaharap yun. Yung isang influence, example, ganito, no? Kung magkaiba kayo ng influence, yung isa, meron silang connect group. Example. Yung isa, ayaw niya ng mga ganun. Ang gusto niya, inuman. Yun yung gusto niya. Nagsama kayo ngayon. Nagsama kayo. Nung nagsama kayo ngayon, siya magko-connect group, ikaw, iinom. Nagas yung sinasabi ko? Ngayon, magka-clash yun. Pupunta tayo dito. Hindi, dito tayo pupunta. So, another example. Sabihin natin na sa isang married life, merong grupo, sa lalaki, gusto nila talaga yung, bago pa siya, yung community talaga nila, lumalabas na hindi kasama yung mga asawa o kaya nangyayari sa pupuntahan nila, pag lumalabas sila ng friends nila, puro maraming time na sila lang. Nangyayari tuloy, tingnan nyo, sa ibang relationships is this. Yung asawang babae, dahil wala naman siyang community na kinabibilangan na lumalabas na ganon, yung mga babae or wala silang bonding na ganon, di katulad sa asawa niyang lalaki. For example lang, nangyayari tuloy, naiiwan mag-isa yung babae sa bahay, mag-asawa sila, yung lalaki, labas ng labas. Ngayon, nag-aaway tuloy sila. Pag uwi ng lalaki, saan ka ba nang galing? Ang tagal mo naman. Ganyan na. O kaya, minsan, tuloy, hindi sila nagkakaintindihan. Nagsama sila sa isang bahay, dahil magkaiba sila ng influence, di nila naintindihan ang isa't isa. Kaya, ano yung community na sinasamahan mo? Anong mga tao yun? Yung mga sinasamahan mo. Do they help you sa relationship mo rin kay Lord, sa personal life mo? Kaya it is really hard for someone na merong ibang culture tapos nasamahan mo. Yung halimbawa, gusto niya nasa ibang bansa siya kapag Sunday, Saturday, Sunday, tas ikaw gusto mo nasa church. Mahirap talaga yun, sa totoo lang. Dahil magkaiba kayo ng community. Magkaiba kayo ng community. Paggabi, yung isa, gustong lalabas, mamamasyal, kakain sa labas, tapos yung isa, ayaw niyang ganun. Gusto niya, nasa bahay lang. Dahil magkaiba kayo ng community, pwedeng magkaroon ng clash. Pero paano mariresolve yun? Paano mariresolve yung mga bagay na ganun? Kailangan ng mga taong tamang samahan. Next slide please. Sa Proverbs chapter 13 verse 20, ang sabi, walk with the wise and become wise. So paano ma-resolve yung ganyang bagay para sa ganon maging maayos yung community mo? O kaya, ay, pastor, parang ganyan nga kami ngayon ng girlfriend, boyfriend ko. Hindi, ibig sabihin yan, hiwalayan mo na. Hindi. Okay? Kasi pwedeng maayos yan. If you will plant yourself in a community
na kung saan makakapag-strengthen sa inyo, makakapag-mold ng character mo, and makakapag-secure sa'yo in Christ. Ito na yung sabi, walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. And wisdom, mga kapatid, comes from God. Pag binasa nyo yung Book of Proverbs, you will see na ang wisdom, it comes from God. And hindi naman din, syempre, magkakaroon ng wisdom ang isang tao kung hindi niya hiningi kay God. That is why, ang kailangan nating samahan are those people who has the wisdom, who is close din kay God. Mga taong secure din sila in Christ. Amen? Next slide, please. Kaya anong sabi ng Psalm 34 verse 3? Glorify the Lord with me, and let us exalt His name together. Na maluwalhati natin si God ng tayo lahat. Isang community. Kung mag-partner kayo, mag-glorify nyo si God sa relationship ninyo. Kung kayo ay single, mag-glorify nyo pa rin si God sa singleness mo. Amen? Yun yung goal natin. As one church, mag-glorify natin si God sa community natin na ito. Amen? Closing natin. Sabay-sabay natin ulit basahin. Be secure in Christ, be strong in character, and be planted in community. Tatlong bagay. So kung nakikita niyo sarili nyo, Pastor, nasa relationship na ako, tas parang di pa ako secure in Christ. Huwag niyo sabihin na, ay, hiwalayan ko muna. Hindi yun yung solution. Okay? Hindi yun yung solution. Secure yourself in Christ. Amen? Mas mag-matter sa yung relationship mo kay Christ kaysa sa personal relationship mo with someone. Kung nakita mo, okay, nasa relationship ako, Pastor, pero ba't ganun? Yung partner ko, hindi pa siya strong in character. Teka, sabi nga natin ng umpisa, you attract what you are. Pag naisip mo na yung partner mo, hindi pa siya strong in character, ikaw rin, hindi ka pa strong in character. Amen? So, kailangan parehas kayo. Hindi pwedeng ma-pride dito. Hindi, ako yung strong pastor. Kasi, dapat parehas kayo mag-grow in Christ. Kaya, pag nangyari yon na ikaw yung strong, siya hindi, anong tawag natin doon? Unequally yoked. Grow together in Christ. Amen? And, last but not the least, be planted in community. Kailangan mo ng friends that will support you, na mag-encourage siya lalo na dumalo sa church, mag-engage sa mga services, palalimin yung relationship mo kay Lord. Amen? Yun yung gusto natin. And I'm sure, kung kayo man ay tinawag sa singleness or marriage, magiging maayos yan by God's grace. Amen? Tayo ay manalangin. Lord, we thank you for reminding us ngayong gabing ito na kailangan, Lord, namin ma-avoid yung pagiging unequally yoked. Lord, tulungan niyo po kami that these three characteristics nawa po ay ma-apply namin sa aming buhay. May we be transformed by you, Lord, from glory to glory. Kay Lord, yung magbago ng aming isipan, puso, ng aming buhay. And kung meron, Lord, dapat itama sa amin, andito kami lahat, Lord. Kumantaas natin ang ating kamay kay God ngayong gabing ito. Can you just surrender to God yung buhay mo ngayong gabing ito? Kung nakikita mo sa sarili mo, di ka pa 100% secure talaga in Christ.
Sometimes, ang daming influences sa paligid mo na yun yung doon ka nakahanap ng security. Why not this time, i-recommit mo yung sarili mo kay God. Sabihin mo, Lord, this time, kinocommit ko yung sarili ko sa iyo. Ikaw po yung maging security ko. Ikaw lang, Lord, sapat na. Sa gayon, kahit anumang mga taong magdi-disappoint sa akin, mga taong meron akong expectation sa kanila, di na ako titingin doon. Dahil nakatingin lang ako sa iyo. Come on. Say that prayer kay Lord. And kung nakikita mo rin yung character mo, there is more na dapat ma-improve in your life sa words, behavior, ma-build ka ni God. Come on, sabihin mo lang, Lord, baguhin niyo po yung character ko. Yung words ko. Paano ako mag-approach? Lord, baguhin mo ko. Sa faith ko rin, mas lalong magtiwala sa iyo, Lord. Lord, nakikita niyo po yung mga nakataas na mga kamay sa inyo ngayong gabing ito. Dalangin ko, Lord, that you would touch them, change them, Lord, from glory to glory. We believe na may ginagawa ka na, Lord, sa aming mga buhay. As we humble ourselves to you, dalangin namin, Lord, talagang maranasan ng bawat isa yung pagbabago na dala mo sa aming mga buhay. In Jesus' name. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Come on. And